paano po magiging successful ang isang business? Ang tanong mo kay Amies, sasagutin natin yan. Hello mga kayamies! Jerome na naman, ang takoyaki boy ng Etibac. Para sagutin ang tanong ng ating franchisee from Palawan, eto mga kayamies, no, ang mga sasabihin ko at maririnig ninyo ay base sa aking experience at hindi ito theoretical. So isi-share ko sa inyo ang mga na-experience ko para mas maintindihan ninyo at makasigurado kayo na totoo at may apply nyo rin ang mga mapapakinggan nyo mga kayamies. Paano nga ba naging successful ang Yamiest Takoyaki as business? So, kwento ko lang sa inyo mga kayamies, no? Sa mga hindi nakakalam at hindi pa nakaka-attend ng aming mga seminars, ang Yamiest Takoyaki po ay nagsimula ng August 9 of 2019. So, magpa 5 years na po siya. This August 9 ng 2024. At actually, nagsimula po ito sa isang second-hand clothes. Mga kayamies, alam nyo ba, muntikan nang mag-fail ang business namin for the first few months, no? Kung hindi lang kami nagkaroon ng iba't ibang pagbabago sa sistema ng Yamiest Takoyaki. At yan ang aking isi-share sa inyo, mga kayamies. Hindi lamang sa pagbabago ng sistema, kundi sa iba't iba pang klase ng pagbabago. So, una dyan, para maging successful ang isang negosyo, kailangan mga kayamis ay you need to understand that rejection is part of the process. So mga kayamis, bakit ko nasabi yan? Kasi mga kayamis, ang Yamiest Takoyaki, business concept na business package partnership ng Yamiest Takoyaki ay isa talaga siyang failed business research. Ang business research na ito ay hindi siya tinanggap ng aming mga panelists sa inaral ko noon na master's degree sa business administration. So to cut the story short, dahil kailangan maiksi lang ito, no, ay in-apply ko ang rejected business research na kung saan nung in-apply ko ang nakapaloob sa business research na iyon ay mas naging successful pa ang aming business. Hindi lang siya naging successful, no? Nakilala pa siya sa iba't ibang award-giving bodies, no? Na parangalan tayo sa Best Choice Awards, Elite Awards, People's Choice Awards, at iba pang mga award-giving bodies, no? Kaya mga kayamis, ang nangyari noon, dahil nga rejected business research siya noon, ay inaccept siya na business research later on. Kaya mga kayamis, meron akong MBA degree program na tinake talaga. Isa po akong graduate ng Masters in Business Administration, mga kayamis. So, pangalawa dyan, mga kayamis, karugtong ng rejection ay kailangan rin nating maintindihan na ang failure ay parte din ng success ng isang business. Kasi mga kayamis, kapag hindi ka nag-fail, posibleng wala kang ginagawa sa inyong business. Kapag hindi ka nag-fail, ibig sabihin, ay wala kang chance to make your business grow. Kasi mga kayamis, sa failure mo makikita kung saan ka pa pwedeng mag-improve. Kapag walang failure kasi mga kayamis, ay walang improvement. Kumbaga, walang challenge. The things which hurts instructs. Parang failure, masakit yan sa puso natin kapag naranasan natin. Pero, ang failure na yan, ang sakit na yan, ang magtuturo sa atin para mas galingan pa natin sa pagninegosyo o sa mga ginagawa natin sa ating buhay. Pangatlo mga kayamis ay para maging successful ang negosyo, no, kailangan mo maghanap talaga ng mga mentors sa paligid mo. Alam nyo mga kayamis, kaya naging kaming franchising dahil yan sa turo na isa sa mga nag-mentor sa amin. No? Particularly na sa akin mga kayamis, no? Kasi mga kayamis, meron akong isang mentor, hindi ko na lang i-disclose ang buong pangalan niya. Si Sir George, mga kayamis, ay isa sa mga nag-mentor sa amin kung paano namin ma-elevate or mag-transition ang aming business from business package partnership concept into franchise
business model. No? Tinuro niya sa amin ang mga basic kung paano mag-create na isang franchise business model. No? Binigyan na kami ng mga simpleng tips na kung saan ay magiging franchisable ang aming business, which is in-apply namin. Kaya si Yamis Takoyaki ay isang naging franchisable business. No? At dahil yan sa tulong ng isang mentor. Kapag meron ka kasing mentor mga kayamis, i-guide ka niyan sa bagay na gusto mong patunguhan. Lalo na kung meron kang goal na alam ng mentor mo na gusto mong gawin, ituturo niya sa'yo, i-guide niya sa'yo kung paano ka makakarating from point A to point B. Kaya napakahalaga ng mentorship mga kayamis. No? So kung gusto mong magkaroon ng mentor at kumbaga magkaroon ng free mentorship sa mga pinakamagaling na entrepreneur sa Pilipinas, I do suggest mga kayamis, punta ka sa mga Go Negosyo Mentor Me programs. No? Actually, bigla ko naalala yung aking dating boss. Sabi niya sa akin, para maging successful ka na tao sa any field na gusto mong tahakin, kailangan mo ng mentor. Nung una, hindi ko maintindihan talaga yun mga kayamis, no, na kailanganin mo ng mentor. No? Kasi ako nung mga panahon na yun, naniniwala ako sa sarili ko na maging successful ako kahit walang mentor. No, pero siyang nagpa-realize sa akin, no, si Sir Paul Aragones, siyang nagpa-realize sa akin na kailangan mo ng mentor para maging successful ka sa gusto mong tahakin sa buhay. Si Sir Paul ay isang CEO na isang Christian publishing company na OMF Literature. Next yan mga kayamis, para maging successful ka na negosyante, ay dapat mga kayamis ay nagbabasa kayo ng libro. Yes mga kayamis, tama kayo nang narinig. Ang pagbabasa ng libro ay nakakatulong yan para mag-improve ka sa iyong sarili. Hindi lang yung tamang basa, no? Yung basa na walang comprehension. Dapat binabasa nyo with comprehension and applying what you've learned. No? Yun ang tunay na pagbabasa. Kasi ang pagbabasa ay nakakatulong para mas lalo pang gumanda ang takbo ng iyong negosyo, magkaroon ka ng mas better motivation, ma-improve ang iyong character, at iba pa. No? Maraming na itutulong ang pagbabasa. Gaya ko mga kayamis, no? Dahil sa pagbabasa, actually mga kayamis, mas nag-improve ang kaalaman ko sa pag-negosyo. At dahil sa pagbabasa mga kayamis, dahil nga gustong-gusto kong matuto, ay from pagbabasa ay tumalon ako sa pag-attend ng mga seminars at nag-aral din ako ng MBA program. Tunay na negosyante, sa totoo lang mga kayamis, nagbabasa yung mga. At ang huli mga kayamis, accept constructive criticism. Sa constructive criticism, dyan natin nalalaman kung sino tayo sa mata ng ibang tao. So kumbaga, minsan ang constructive criticism nakakatulong sa atin para sa ating reality check. No? Kasi minsan mga kayamis, ang nakikita na lang natin, puro na lang na sarili natin. No? Hindi natin nalalaman na meron na pala tayong problema sa sarili natin. Ngayon, mga kayamis, para malaman mo kung meron ka talagang problema sa sarili mo, ay mayroong mga taong magsasabi sa iyo o pwede ka magtanong sa mga tao at sasabihin nila sa iyo ang kanilang napapansin, ang kanilang feedback. Huwag mo isipin mga kayamis na ang constructive criticism ay bashing, no? Ang constructive criticism, andyan yan para mas mag-improve pa ang iyong sarili. Pag-usapan natin ang bashing versus constructive criticism sa ating susunod na video dito. Kaya abangan ninyo mga kayamis. So, napayas ba kayo sa content na ito? Kung oo, ay like, share, subscribe, at mag-comment ka naman ng yes dyan sa baba kung nagustuhan nyo ang episode na ito. So, kung meron kayong mga katanungan, mga kayamis, pwede kayo mag-message sa akin ng isang video na nagtatanong, at least 6 to 10 seconds lang, or kung mas maikli pa doon, okay lang naman, no? Para ating sagutin ang inyong tanong. So, yun lang mga kayamis, at have a great day sa inyo lahat. Bye-bye!